Mga idol at kabayan, grabe, bagong pangmalakas ang barko ng Pilipinas ang BRP Miguel Malvar FFG-06. 16 na vertical launching system nito ipinakita at iba pang mga armas na pangdepensa nito. Ang close and weapon system nito, ang Aselsan Gokdenis, ay sobrang laki. Ito ay double barrel. Bawat barrel nito ay kayang pumutok ng 550 rounds per minute. Alam nyo ba mga kabayan na ang bala nito ay nagkakahalaga ng 70,000 peso bawat isa? Good news! Departamento ng Depensa ng Pilipinas nakatanggap ng mula sa Department of Budget and Management para sa 6 na barko ng Philippine Navy. 5 bilyong pesong pondo inilabas ng gobyerno para sa paunang bayad ng 6 na offshore patrol vessel. Ang unang offshore patrol vessel ng Pilipinas ay darating sa kalagitnaan ng taong 2025. Pilipinas, palakas ng palaka. Pakistan, kinumpirma na naglunsad ang India ng BrahMos supersonic cruise missile. Pakistan at Chinese-made air defense system. Walang nagawa. Amerika, ipinakita ang paglalagay nito ng mga Harpoon missile at Joint Direct Attack Munition sa mga eroplanong F-60 at FA-18 Hornets na nasa Pilipinas. Good news mga kabayan, matapos makita natin ang ilan sa mga offshore patrol vessel na binili ng Pilipinas sa South Korea, ito ay malapit nang matapos. Pilipinas, naglabas naman ng pondo pambayad para sa mga bagong barko ng Philippine Navy. Ang Department of Budget and Management ay naglabas ng SARO na may petsang ika-7 ng Mayo taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 5.0 billion peso ay inilabas para sa Departamento ng Depensa ng Pilipinas para makover ang pondong kinakailangan para sa offshore patrol vessel acquisition project ng Philippine Navy sa ilalim ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Para lang sa inyong kaalaman, ang kontrata ng 6 na offshore patrol vessel ay nilagdaan noong ika-27 ng Hunyo taong 2022 sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Ang seremonya ng paglagda ng kontrata ay sa mismong opisina ng Philippines Department of National Defense Complex sa Maynila na sinaksihan ni dating Secretary of National Defense, Presidente ng Hyundai Heavy Industries, at pinondohan ng kasalukuyang gobyerno ng Pilipinas. Ang nasabing proyekto ay nagkakahalaga ng $573 million o katumbas na mahigit 32 billion peso. Inaasahan ng unang 2,400-ton offshore patrol vessel ng Pilipinas ay darating sa bansa sa taong ito. Ayon sa kontrata, dapat makumpleto ang paggawa ng 6 na OPV sa taong 2028. Pero dahil alam naman natin na mahusay at mabilis gumawa ang South Korea, siguradong mas mapapaaga ang pag-deliver ng mga offshore patrol vessel ng Pilipinas. Ito ay armado din ng 76mm Benga, 2 surface-to-surface missile, 2 triple torpedo launcher at decoy launcher, 2 12.7mm remote control heavy machine gun. Sa mga nagtatanong naman kung sigurado bang merong vertical launching system ang bagong warship ng Pilipinas, nakakarating lamang sa bansa ang BRP Miguel Malvar FFG-06. Ayon sa video na ibinagi ng open source, makikita ang 16 na vertical launching system kung saan isang bagong kakayanang barko ng Pilipinas. Meron din itong 2 triple torpedo launcher. Sa kasalukuyan naman wala pa itong nakalagay na Sea-Star anti-ship missiles. Makikita rin ang napakalaking Aselsan Gokdenis 35mm dual barrel kung saan kayang pumutok ng 550 rounds per minute bawat barrel ng Aselsan Gokdenis na gawa ng bansang Turkey. Kaya nitong tamaan ang target kahit sa layo na 4,000 meters o 4 na kilometro. Ayon sa video, sinabi dito na ang bawat bala ng nasabing close-in weapon system ng bagong barkong pandepensa ng Pilipinas ay nagkakahalaga ng 70,000 peso bawat isa. Dito na yung bala niya, yung isang bala is 17,000. Wow. Missile kasi. Hindi sa missile. Ano ba to? Sa 35mm. Hindi po siya. 35mm po siya na bala. Okay. Kinumpirma naman ng Pakistan military na naglunsad ang India ng BrahMos supersonic cruise missile. Makikita na malayo talaga ang kayang abutin ng nasabing supersonic cruise missile ng India. Isang patunay na hindi ito kayang ma-intercept ng Pakistani China-made air defense system. Kaya ang pagkakaroon ng BrahMos missile ay isang malaking ambag sa deterrence capability ng Pilipinas. Malamang sa malamang, napapaisip ngayon ang China dahil kitang-kita na ang air defense na binili ng Pakistan sa kanila ay walang nagawa. You see when we will apply the soft kill, look what happened to it. It moved left and then disappeared towards the ground. I mean, this is the radar evidence that we have that there so many of their vectors missed the targets. A lot of them did make because they were throwing like hundreds of them. Next slide. There is one more very interesting thing that I would like you to all see. This is where it is launched from our eastern side towards Jaisalmer. This is our airfield Shahbaz, Jacobabad. Now this BrahMos is crossing on top of Shahbaz and it is going towards our western border, almost to our neighboring country towards that. And you can see this is going there, it's going ballistic.
Now they are not even threatening their neighbor, they are threatening the regional stability of the whole continent and the larger area. So effective sensor to shooter grid that was made by PAF and the potent hardened soft kill capability that led to the missed target opportunities for lots of their surface to surface and long range vectors. Slide. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan, Amerika ipinakita ang kanilang paglagay ng mga missile at bomba tulad ng AGM-84 Harpoon anti-ship missile at Joint Direct Attack Munition sa mga eroplanong mandirigma nito sa Clark Air Base sa Pampanga sa Pilipinas. Makikita ang maraming mga FA-18 Hornets at F-16 Fighting Falcon ang naghahanda sa paglipad upang magsagawa ng air patrol na kabahagi ng Balikatan 2025, isang magkasamang pagsasanay militar ng Pilipinas at Amerika. Wala man tayong mga multi-role fighters sa ngayon, pero dahil sa suporta ng Amerika, nagagampanan nito ang kakulangan ng Pilipinas pagdating sa usapin ng depensa. Laban Pinas.